Amen. Numbers 10, 11 to 36 ang ating pag-aaralan. This will be the last part or half part ng Numbers 10 dahil nasimulan na po natin yung Numbers 1 to Numbers 10 verses 1 to 10 patungkol po doon sa two silver trumpets. Amen. Yung dalawang trumpetang ilak. Amen. Yun yung topic doon. Tapos sa last part, ang makapag-aralan po natin ngayon ay yung for the first time, aalis na po ang mga Israelites sa Mount Sinai. Amen? For the first time, dito po sa Numbers 10, 11:36, ay after 1 year, simula nang lumabas po sila sa Egypt, ay aalis na po sila sa Mount Sinai at magsisimula na po yung 40 years na paglalakbay nila sa disyerto or tinatawag na wilderness bago sila makarating sa Promised Land. Saan yung Promised Land? Sa Israel or sa Canaan. Amen? Ang sabi sa Bible, Canaan, kapag titignan mo yung Canaan, ang actual location nun ay sinasakop niya hindi lang ang Israel, kundi sakop ng Canaan ang Jordan, ang Lebanon at ang Syria. So, ganun kalaki ang promise land ng Canaan na halos 4 na bansa ang actual na sakop niya sa ngayon. Yung Israel, Lebanon, Syria, and Jordan. Kaya nga di ba sa Jordan River yung isa sa mga famous na lugar sa Bible. However, sa ngayon, ang portion na lang ng Canaan na ino-occupayan ng mga Israelita ay yung tinatawag natin Israel. Amen? So kapag sinabi natin Canaan sa Bible na tumutukoy sa Promised Land, mas malaki po ito kaysa sa Israel na kilala natin ngayong bansa. Amen? At alam naman po natin na nagkakagyera ngayon ang Israel at ang Palestine. Tama? Dahil pinapalayas po ang mga Israelita ngayon sa Israel dahil ay naniniwala ang mga Palestinian na sila ang may-ari ng Israel. At land grabber daw or mga kumuha lang ng lupa ang mga Israelita pero hindi nila alam pag pipabas na i-base natin sa Bible sa kanila talaga ay pinangako ng Diyos ang Canaan. Amen ang Israel. And in fact, kung babalik po tayo sa pinakasimula ng Bible, bago po, okay, balik po ang tingin niyo sa akin dahil nakita ko po tumingin po kayo sa mga pumasok, baka hindi kayo makapag-focus. Sa totoo lang, kung babalikan niyo po ang kwento sa Biblia, bago po makarating sa sa Ehipto or sa Egypt, ang mga Israelita, nasaan po talaga sila? Again, tanong, bago po makarating sa Egypt, ang mga Israelites, nasaan po ba talaga nakatira ang mga Israelites? Nung time ni Abraham, nasa Canaan talaga sila. Amen? Si Abraham ang unang nakarating sa Canaan. Kasi di ba, galing siya sa, I forgot lang, basta letter H yun, na kinausap siya ni God. Tapos bibigay ko sa inyo ang lupang pinangako at magkakaroon ka ng sindami ng anak na mas marami pa sa mamituhin. Kaya yun yung naglakbay sila. Haran. Okay. Galing sila sa Haran, tapos pumunta sila ng Canaan. Dahil doon nga po yung lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga Israelita. Amen. Ano po ang nangyari at sila po ay umalis ng Canaan at pumunta ng Ehipto o ng Egypt? Nagkaroon ng 7 years sa taggutom. Kaya sila pong lahat ng mga Israelita ay pumunta po sa Egypt dahil doon na lang po ang may pagkain sa buong mundo. Dahil sa loob ng 7 taon wala pong makain ang mga tao. And praise God kasi nandoon po si Joseph na isa sa mga anak ni Jacob o ni Israel na siyang naging libre na po sa Egypt. Amen. Pero ano pong nangyari? Sa Ehipto, sila po ay pinahirapan ng mga Egyptian at ginawang alipin. Kung kaya, ipinadala ng Diyos sa kanila si Moses para sila ay i-redeem or bawiin papunta sa Canaan. At yun yung pupuntahan nila ngayon. Amen? Kaya nga di ba sa Egypt, nagkaroon pa ng 10 salot
na naramdaman or na-experience ng mga Egyptian para lang mapilit yung kanilang hari na ang Diyos na sinasamba ng mga Israelita ay ang tutunay na Diyos. Amen? Pero hanggang sa dumating yung pinakalas na salot, ano yun, yung mamamatay lahat ng mga panganay na anak ng mga Egypto kung hindi sila nga magpapahid ng blood ng tupa, yun yung Passover. At nung nangyari po yung unang Passover na actual Passover, sila po ay agad-agad na nagsi-alisan sa Egypto. Amen? It was unprepared. It was unannounced. It was so abrupt. Amen? Ganun po siya ka. Parang alam niyo, for example, ngayon, tapos biglang lumindol or biglang nagkasunog, hindi natin alam. So, kailangan natin umalis dito at pumunta agad-agad sa mas safe na lugar. So, meron po yung nangyari sa kanila na hindi po sila nakapag-impake, hindi po sila nakapaghanda, at agad-agad po silang umalis o lumabas ng Israel, ng Egypt. Ang mga Israelita, amen? At ano po ang nangyari? Hinabol po sila sa Red Sea. Amen? Diba? Kaya ang ginawa ni Lord through Moses, hinati niya yung dagat sa kalahati para po yung lupa ng dagat ay lumabas at makadaan or makatawid ang mga Israelita. At yun na po yung unang paglabas ng mga Israelites sa Egypt. Amen? Hanggang sila ay nakarating sa Mount Sinai, yung halos isang taon na natin pinag-aaralan sa Exodus, Leviticus, di ba? Nasa Mount Sinai po sila all throughout ng series natin na pinagawa po sa kanila yung tabernacle, amen? Di ba? Ginawa nila yung tabernacle, yung damit ng mga pari, tapos binigay sa kanila yung Ten Commandments, tapos pinag-aralan natin yung Ten Commandments. So, ganoon katagal yung pag-stay nila sa Mount Sinai na wala po silang actual na lugar na tahanan o tirahan. So finally, after 1 year, since na sila ay lumabas sa Egypto na nagmamadali, ngayon handa na sila na umalis. Amen? Nakita nyo, kung noon, 1 year ago, sila po ay nagmamadali at hindi handa, pero ngayon, ipinarepara na po sila ni Lord. Amen, di ba? Bago po sila alis dito, mayroon ng instruction kung paano bubuhatin yung Ark of the Covenant, amen, kung paano tatanggalin yung tabernacle, kung sino ang mauuna sa pila, amen, kung ilan yung trumpet sound na maririnig ninyo para maging sign na ay. So nakita rin po yung pagiging organized na sa pag-alis nila this time, hindi na siya unannounced kasi meron ng paghahandang nangyari. So sometimes, the Lord wants us to wait. Amen. And during the waiting time, the Lord is preparing us. Para pag-prepare na tayo at sinabi niyang go, let's go. Amen. So let's go. Tuloy na tayo. Amen. Sabi nga ni kapatid ko si Mara Eric, sabi niya, Kuya Esa, bilisan mo lang yung message mo. Bilisan mo lang yung message mo. Sabi mo, sige, 5 minutes, tapos na. So, dyan po, tapos Amen. Kidding aside, amen. Promise, bibilisan natin ito. So, tayo lahat po ay tumayo. Nagbasahin po natin ang ating scripture reading. Amen. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 11 na ika-20 araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Egypto, ang ulap ay pumataas mula sa ibabaw ng tabernakulo. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa ilang ng Paran. Ito ang una nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moses ang mga tuntunin tungkol dito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Kamanaming Diyos, maraming salamat po sa hapon po na ito, sa araw na to, na kami po ay buhay na nandito ngayon at
nakikinig at nakakapag-aral ng iyong salita. Panginoon, muli, inihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang magpapaliwanag dito sa amin. Lord, nawa kung gaano mo po ako kinausap, ay ganoon din po. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin at ipaliwanag mo po ng mas malalim ang ibig sabihin ng kwentong ito na nasa iyong banal na aklat. Panginoon, buksan mo po ang aming mga spiritual na kaisipan, ang aming spiritual na paningin at pandinig, Panginoon. At nang sa ganon ay makita po namin at maunawaan kung gaano mo po nais na malaman po namin ang mga mystery, ang mga sikreto, Panginoon, at ang mga wisdom na makukuha po namin, ang mga aral na matututunan po namin sa kwentong ito. Uli, ikaw na po magturo at magsalita sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Ayan, inaantok na po kayo. Simula pa po. Hindi production pa lang po yun. Amen. Para hindi kayo ito, kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, masaya ka ba na ako yung katabi mo today? Masaya ka pa. Nasa yung katabi mo. Masaya. Ay, masaya siya. Kung gusto niya ng unipa sa kabila. Masaya siya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka dahil ako ang katabi mo kapatid. You're so blessed. Sabi namin lagi ng tao, ako ang katabi mo ngayon. Amen. Kaya makinig ka kapatid, sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Promise nyo yan na makikinig ko kayo. Ayan. Hallelujah. Ayan. So ito po yung mga naging topic natin sa Book of Numbers. Tayo po ay nasa ika-12 episode na po sa ating Number series. I mean, 13th episode na po pala ito. Yung 12th episode natin, yung 2 weeks ago, the 2 silver trumpets. And ngayon po, ang pag-aaralan natin ay ang, for the first time, aalis na po ang mga Israelita sa Sinai. At kung nakikinig kayo kanina, saan po sila pupunta? Sa Paran. Amen. Kung tinignan niyo po ngayon yung Paran sa actual na location niya, ito po ay nasa lower or southern portion daw ng Israel. So kung titignan natin, halos malapit na siya ng Kanaan. Pero kung ipapakita ko mamaya yung 40 years na pag-travel ng Israelites, makikita ninyo na ang lapit na nila sa Kanaan, tapos babalik na naman sila papalayo, tapos lalapit na naman sila, tapos lalayo na naman sila. Imagine nyo, ang lapit-lapit lang po itong Mount Sinai sa Promised Land, pero it took them 40 years para makarating doon sa lupang ipinangako. Bakit? Ako po naniniwala dahil muli, iniyahan na po sila ng Panginoon. Dahil pagdating po nila sa Kanaan, may mga actual na tao pong nakatira at nakaposisyon po doon na hindi rin nila kayang-kayang paalisin pagdating po nila. Amen. Para sa ating buhay, may mga pagsubok na nakikita o nakita na ng Diyos ahead of us or na mas nauna pa sa atin because our God is all-knowing. May mga alam na siya na pagdadaanan natin na mas malalaki pa. Probably 1 year ago, 1 year after this day, 2 years, 3 years, or even 10 years. But alam ni God na pagdarating yun, handa na tayo. Dahil during the time na papunta po tayo sa mga pagsubok ngayon, He is preparing us. Amen. Parang itong tayo na ito na finally, sinabi na ni God, let's go. Amen. Let's go. Let's move. Because you are now ready to move or leave Sinai or Mount Sinai. Amen. So ito po ang mga tanong after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento? Kaya isulat niyo na po sa inyong mga notebook, papel, or sa cellphone lahat ng mga wisdom na makukuha niyo sa kwentong ito. And most importantly, hanapin niyo po si Jesus sa kwentong ito. Dahil si Jesus ang star ng Pasko. Si Jesus ang star ng kwentong ito. Amen? Amen. Praise God. Ayan, Merry Christmas! Happy New Year! Wala pa tayong Christmas decoration.
Dito sa bahay namin, meron na kaming Christmas tree. Kasi nandito yung mama ko, pag alimaya, kailangan maraming Christmas decoration. Amen. Sino po hindi nakapag-decorate na po? Ay, wala pa. Ay, hindi na uso. Wala pa budget. Kasi di ba usually, after Halloween, di ba parang maramdaman na natin yung Christmas, di ba? Kasi sometimes hanggang hindi pa dumadaan yung oras, parang hindi pa talaga Christmas. Amen. Pagkatapos kayo, ayan, Pasko na yan. Kaya i-ready nyo na po yung mga Christmas gift nyo, ha? Kay Lord. Amen. Hindi po sa akin. Amen. So ito po ang summary ng Numbers 10. Yung verses 1 to 10, ang title niya po ay Silver Trumpets or ang trumpetang pila. And sa last part, 11 to 26, ang Tagalog po nito ay, ano po yung title niya sa Bible natin? Ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelita. Amen. Praise God. Ayan, simulan po natin. Verse 11. Nang ika-20 araw, 20 days, ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon, mula nang umalis sa Ehipto, ang ulap ay pumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo. So, ibig sabihin, after 1 year, yung second month, nung second year, saka sila aalis. So, parang isang taon pa lang talaga ang nakalipas. Kasi yung pangalawang buwan pa lang, nung pangalawang taon, sila aalis. Amen. Kasi ano po ang nangyari nung unang buwan ng pangalawang taon? Kasi di ba natapos yung unang taon? Tapos, yung topic natin last Sunday, last month, I believe that's also the first Sunday of the month, may nangyari po ng unang buwan ng pangalawang taon. Ano po yun? Ano po yung nangyari nung naginawa natin yung first Sunday last month? Kasi celebrate nila sa unang buwan ng pangalawang taon. Passover. Amen. Kasi after exact 1 year, the following year, yung simula ng bagong taon, ng pangalawang taon, yung unang buwan, specifically sa 14th day ng first month, for example, January 14. Pero sa kanila, ang first month kasi nila April, di ba? So, for example, April 14, usually mahal na araw natin yun, ay i-celebrate po nila yung 1 year na celebration or anniversary ng pag-alis nila sa Egypto, yung nagpahid sila ng mga dugo ng kambing or tupa sa poste or sa mga pader. So, yun yung Passover. 1 year exactly sa first month. Na ginawa natin first Sunday at tinatol natin first Sunday of the month of October. Amen. Tama na lalagay ng first Sunday, yun yung topic natin. Tapos, sa susunod na buwan daw, exactly after 1 month of Passover, ito na po, aalis na po sila. So ngayon, parang we have an actual or literal feel of that 1 month. Kasi nga exactly 1 month, di ba nag-Passover tayo? Nung Lord Supper tayo last month. Pero hindi natin alam kung ilang araw bago tayo aalis pa noon, di ba? Pero ngayon, nakikita natin na, after 1 month pala, eksakto ng unang beses natin i-celebrate yung Passover, yun na pala yung time na sasabihin ni Lord, let's go. Amen, let's move. Nakita niyo po? So parang 1 month exactly nung first Sunday natin ng October, which is ngayon yung isaktong isang buwan noon, aalis na po tayo. Ayan, bilisan na po natin para makaalis na po tayo. Ayan, verse 12. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa ilaw. Ang ilaw po ay disyerto, sa English wilderness, sa disyerto or ilang ng Paran, na nasa southern portion daw ng Israel. Ito ang unang nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moses ang mga tuntunin ukol dito. So do not forget this story because for today or for this message, we will have a feel of the first time na ang mga taong ito ay aalis na po sa lugar na ang tagal-tagal na rin nila na 1 year. Imagine ninyo halos isang taon na rin nating pinag-aralan yung Exodus, Leviticus, and Numbers, di ba? Na kung ano ba yung ginagawa nila sa Mount Sinai.
At kaya nararamdaman natin yun. Praise God. Question. Sino po dito yung naka-experience na po ng lumipat ng bahay o lumipat ng tirahan? Sino po dito yung naka-experience na dito kami nakatira, lumaki na ako dito, tapos all of a sudden kailangan na namin mag-transfer or mag-relocate. Pupunta kami ng ibang bahay, which is sa kabilang barangay lang pala. Akala mo ang layo, tapos lang din sa kabilang bakod. Sino dito yung naka-experience na gano'n? Yung ang hirap lumipat ng bahay kasi bubuhatin mo lahat yung mga rent, yung mga TV, di ba? Tapos, syempre, lilipatan mo, walang langit. Sino po yung naka-experience na dito? Parang wala pa po. Wala pa po. At for good na po kayo doon kung saan po kayo lumaki pinagana. Amen. Meron po? Ako, amen. Alam niyo po, to tell you honestly, nung bata po ako, elementary, high school, college, or even a law student, hindi ko ma-imagine na mababago yung aking permanent address. Amen. Kasi since elementary, high school, college, law school, memorize ko na yung 127 Rizal Street, Dagupan City. Kasi diba, mag-fill up na lang for my address. Tapos meron pang isang parang residential or parang permanent, temporary, di ba yung dalawa? Kaya minsan nasabi, the same with my permanent address. Kaya present address and permanent. Ayun, tama. Permanent, yung talagang doon ka nakatira. Yung present, ibig sabihin, nandito ka sa kasalukuyan. Dahil, for example, dito ka mag-work, diba? Dito ka nag-aaral. Kaya currently, nandito ka. Pero doon ka talaga sa permanent mo kasi doon ka bumuboto, for example. Noon, nung sinusulatan ko yun, parang feeling ko, ang hirap naman ito na parang nakaka-struggle naman doon sa mga tao na paiba-iba ng address. Lalo na pag may ID ka na. Tapos yung ID mo, nawala. Siyempre, ibabalik nila yun sa nakalagay na address. Eh, hindi ka na taga doon, talumipat ka naman ng bagong address. Diba? Alam niyo, hindi ko talaga ma-imagine na mababago po yung address ko since bata ako. Akala ko hanggang sa pagtanda yun na po. Amen. But, praise God, because when the Lord tells you to move, bago pa yun mangyari, ay iahanda niya na tayo. At sometimes, parang ayaw natin umalis doon sa dati kasi comfortable na tayo doon. Amen. Parang ayaw mo na kasi bakit ko pa babaguhin? Okay naman na ako dito. Not knowing na kapag lumipat ka pala doon sa bago, mas masaya pala doon. Na-experience yun, mas comfortable pala. Nakala mo comfortable ka na doon sa dati mong situation or dati mong pinagdadaanan or dati mong bahay, for example. Hanggang sa isusubukan mo yung sinasabi ni God, marirealize mo na tama siya. Na kailangan mo nga talagang mag-move. Kailangan mo mag-transfer. Amen. Kaya nga po, alam niyo, sabi ko, perfect talaga si Lord kasi yung topic laging akma sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Ang testimony ko po kasi dito, exactly 11 years ago na yung mamay. Kasi 2012, sina mamay ko po, si papay ko po, tapos si Eric, si Mary Ann, 2012, sila po in-advise na po sa US. So from the Philippines, they went to US, Arizona, para doon na nga po tumira. And I don't know their struggle kasi parang nangyayari, parang sa mamay ko naririnig ko, parang hindi daw siya makapaniwala na magpupunta na siya ng Amerika. Di ba maaari mag-testimony nga kayo dito mga isang oras pero kasi mag-testimony si mamay ko kaya wag na. Pag pinaganda ni mamay ko na noon na hindi ko talaga ma-imagine anak na pupunta na ako ng Amerika, gano'n, basically. Tapos napaka-perfect timing kasi po kung mas maaga po silang pumunta ng Amerika, malamang hindi rin po yun matutuloy. Bakit po? Kasi wala po kaming ate na nasa US na magsusupport sa kanila. Ilan kasi sakto-sakto, pagdating po nila ng Amerika, na-transfer na po sa US yung ate ko na si Sister Josefina Oviedo Stabman, na nandoon na po siya nurse po siya from Singapore,
10 years siya sa Singapore, then after 10 years, nag-migrate din po siya sa US, nag-apply siya sa Arizona. Kaya sabi ko nga, grabe yung message kasi connected siya sa live testimony ni Eric, ni Mamay na ang perfect mong time. Bakit kanyo? Kasi po, madami din po kami mga tito na kasama doon sa petition na pupunta sana ng US. Kasi hindi lang yung papa ko ang nakapetition, kundi lahat ng kapatid ng papa ko. Sad to say, hindi sila makapunta dahil wala naman po silang titirahan doon. Amen? Kasi kung magmamigrate ka po ng ibang bansa, kailangan mo rin mapakita na meron kang titirahan doon, meron mag-support sa'yo doon, na makasurvive ka po doon. Amen? Kaya perfect timing po. Kagaya nga po nung isang kaibigan po namin na minute namin not just this month or last month. Bigla po kami nakita-kita kasi po magmamigrate na po siya ng Canada. Kasi lahat po ng family niya nasa Canada na, yung siya na lang at yung buong pamilya niya ang hindi pa nagmamigrate. So talagang we made time na mag-meet kasi sabi niya, hindi ko na alam kung kailan ako babalik. Amen. Kasi usually gano'n naman yung mga nagmamigrate, di ba? Parang hindi naman sila OFW talaga. Kasi talagang ang purpose nila, kaya pumunta ng ibang bansa para maging citizen doon. Amen, di ba? Para maging permanent resident doon. Kasi syempre, pag uuwi sila, mababawasan yung duration ng time na andun sila. So, as much as possible, gusto nila, andun sila lagi para mabilis sila maging citizen ng bansang yun. Amen. Nakita niyo po yung yung punto ng paglipat or pag-alis. Lagi po kung mangyayari man ito ay may ginagawa pong paghanda ang ating Panginoon. Amen. At kagaya rin po nung pagbalik nila dito, imagine, it took them like 10 years and 11 years bago makabalik sa Philippines. Grabe no, parang pero kung iisipin niyo yung mother, parang hindi naman, parang mabilis lang may, di ba? Parang mabilis lang. parang hindi namin nalagawa. Parang si mamay ko mas bumata siya. Mas matanda siya 10 years ago sa itsura, char. Sabi, lalo yung mga sina Joel, sina Gid, sabi nila, alam mo si mamay mo hiyang niya sa US. Kasi mas mukha siyang bata nung napunta siya ng Amerika. Amen, mother? Amen. Amen. So let's proceed na po. Ayan, kasi nga 5 minutes lang dapat itong message. Sabi ni Brother Eric. Ayan. So, sa mga susunod po na verses, nakikita natin yung actual arrangement ng mga Israelites sa kanilang pag-alis ng Mount Sinai. So, ito po ang kanilang arrangement. Question before that. Ilang trumpet or silver trumpet ang patutugin kapag ganitong analis na sila? Isa o dalawa? Praise God, Sister Esther, dalawa. No, peace! Sabi Sister Esther, dalawa. Amen, kung nakikinig kayo nung last episode, dalawa. Dahil kapag isang trumpeta lang ang hinipan, anong ibig sabihin nun? Yung leaders lang ang magtitipon kasi may special announcement. Pero pag dalawa, involve ang lahat ng milyong-milyong Israelita dahil mayroong, for example, may kalaban, may susugod, or kailangan na nila umalis or linipat. And imagine niyo po, no, finally, after 1 year, makikita mo po yung Shekinah glory na tumataas, tapos umaalis na doon sa tabernacle, tapos lilipat na siya. Imagine niyo, gaya nga ng sabi ko, milyon sila. At ang purpose ng Shekinah glory na yun ay makover niya silang lahat para kapag may araw, sila po ay nasa lilim. Amen? Kasi imagine po ninyo nasa disyerto po sila. At sa disyerto, wala naman po itong mga puno. Wala naman po mga shade. Tama, wala naman po mga nabubuhay doon na mga halaman masyado. Kaya mainit talaga kung walang lilim. Wala po sila sa gubat. Wala po sila sa forest. Nasa desert po sila. Sabi nga ni Eric, sabi nung naglalakbay kami papuntang La Union, buti pa dito ang gaganda ng mga bundok kasi may mga halaman, may mga puno. Sa amin may mga bundok nga, pero kalbo. Kalbo kasi na syempre, disyerto, walang tubig. Amen. At
Ang puno, ang halaman, kailangan niya ng tubig, hindi lang ng lupa, para ito ay mabuhay. Amen. Kaya may mga specific na halaman like mga cactus na mabubuhay kahit hindi mo buhusan ng tubig. Amen. Or kahit hindi sila nauulanan. Ayan. So this will be the arrangement. Nauna ang pangkat sa ilalim ng watawan ni Judah. So ito po sila Judah. Yung color blue. Judah, ayon sa kanilang lipi at sa pamumuno ni Naason na anak ni Aminadab. Si Nathaniel naman na anak ni Zora, binuno ng Isakar. At si Eliab na anak ni Helon ang naumuna sa lipi ng Zebulun. Yan pa rin po yung original 12 leaders nung nag-census sila. So, sa kanilang apat na group, ito po yung first group na aalis. Nakita niyo po dito na ngayon paglilipat na sila in order na. Hindi na yung kung sino yung mabilis tumakbo. Alam niyo yung for example may stampede. Di ba for example, di ba pag yung idol, pag maglalabas kayo ng mall, di ba unahan na? Kahit sino na dyan ang mauna. Pero ngayon sa school, di ba may earthquake drill? Di ba nag-earthquake drill? Kalala ko yung pagkaganding ng belt sa division. May arrangement kung paano yung pagpunta may position para nga po order yung earthquake drill para hindi kayo mag-stampede or hindi magpupunta sa isang lugar. Tapos may attendance check natin. Count, 1, 2, 3. Mabibilang na tayo. Para earthquake drill, at least maganda nga yun kasi organize yung pag-alis natin, hindi yung walang pakialaman kung sino na mauna, hindi. Tapos pag nag-ring yung bell, hindi kami agad-agad dalapas sa office. Mag-i-stay muna kami sa ilalim ng upuan or ng mesa. Tapos pag medyo humina na, saka lalabas. Ayan. So yan yung first group na mauunang lalakad. After nila, kapag nakalas na at may handa na sa pag-alis ang tabernakulo, so ibig sabihin, i-dismantle or aalisin na mo nila yung parts ng tabernacle. Kapag nakalas na at may handa na sa pag-alis ang tabernakulo, susunod naman ang mga anak ni Gershon at Merari. So yan po yung mga Levites. Amen, hindi po yan, ito po yun, no? Si Gershon at Merari. Sila po yung tribe na wala pong specific na lupa sa Kanaan. Kasi nga po, i-scatter sila sa lahat ng tribe. Sila yung magiging priest or pari. At ang pinaka-purpose nila ay yung pagsasaayos or yung maintenance ng tabernakulo na nasa gitna. Amen. So after ng group na ito, ay susunod po yung dalawang group ng mga Levites, specifically the group of Gershon and Merari. Kasunod, ang pangkat naman ni Ruben, yung mga nasa baba, south portion. Ruben ayon sa kanya-kanyang angkan at pinaunahan ni Elisur, anak ni Sidur. Ang lipi naman ni Simeon ay pangunahan ni Samuel, na anak ni Surisadai, at ang mga lipi ni Gad na pinangunuhan ni Eliasa. So, first group, second group, then yung nasa south. So, nakikita niyo po yung pag-alis nila. Next, after yung mga nasa south, susunod yung mga nasa west. Yung mga color green. Kasunod, hindi pa pala. Tama kasi in between each tribe pala may mga Levites. So, after this Levites, then after this Levites na naman. Ayan, so kasunod ng pangkat ni Ruben, yung mga nasa baba, mga Levita muli ang susunod. Ang mga angkan ni Koha, yung nasa pinakababa din po. Dala ang mga sagradong bagay, amen, pagdating nila sa susunod na pagkakampuhan muli nilang itatayo ang tabernakulo. So again, sinakohat po ang may hawak ng mga Ark of the Covenant. Sila po yung may hawak ng mga mahalagang elemento or gamit na nasa loob ng tabernakulo. Na usually, meron na po yung hawakan. Kaya hindi na nila bubuhatin, di ba? Napansin nyo na una yung Gershon at Merari, sila yung binigyan ng cart na may baka
Kasi ang laman ng mga yun ay yung mga poste, di ba? Tapos yung mga tela. Okay, so after ng group na yun, yung sa baba, Gad, Simeon, and Ruben, tapos yung sina Gershon. Okay. Tapos, kasunod naman, ang pangkat nila Ephraim, yung mga color green. Ephraim, Manasseh, and Benjamin. Tapos, finally, ayan, ang last na po, ang pangkat nina Dan, ang kahuli-hulihang, yung nasa taas po yun, yung nasa north. Dan, Asher, at Naphtali. Ganito ang ayos ng buong Israel tuwing sila ay magpapatuloy paglakbay. So, magiging ganito po yan. Ito po, pag ganyan, pag ganyan. Ang last po ito, pero yung between nilang dalawa ay yun, at yung between nilang dalawa ay ito po. Amen. Ayan, so kapag nakaalis na po sila, ito po yung next part ng kwento. Verse 29, focus po tayo dito. Kinausap ni Moses si Hobab, na anak ni Reuel na Midianita, isang kamag-anak ng asawa ni Moses. Ang sabi niya, sumama ka sa amin, patungo sa dakong ibinibigay sa amin ni Yahweh, at bibigyan ka namin ng kasaganaang ipinangako niya sa amin. Pero ano sagot nitong si Hobab? Hindi na ako sasama sa inyo sapagkat nais ko nang bumalik sa aking mga kamag-anak, sabi niya. Amen. Meron na po tayo mga natutulog na kapatid. Praise God. Ayan. Verse 31, sumama ka na sa amin, sabi ni Moses, sapagkat kabisado mo ang pasikot-sikot sa ilang. Maituturo mo sa amin kung saan kami maaaring magkampo. Okay? Pagdating natin doon, babahagian ka namin ng anumang pagpapalang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moses. Okay, ano po ang interpretation niya sa part ng kwentong ito? Is it something positive or something negative? Negative? Amen. Actually, mayroon pong dalawang point of view sa kwentong ito, both positive and negative. Doon muna tayo sa negative. Sa negative wisdom or part ng kwentong ito, nakikita natin kay Moses na somehow parang gusto niya pa rin maging sigurista na dapat may taon, alam niya talaga yung pasikot-sikot ng daan. Na sometimes, feeling natin baka hindi tama yung leading ni Lord. Or baka hindi natin mag-gets yung direction ni Lord. Kaya mabuti pa rin yung may nakakaalam talaga ng actual o literal na daan. Amen? Sabi niya kasi dito, may ituturo sa amin kung saan kami dapat or maaaring magkampo. Sabi niya ni Lord, kung saan mag-i-stop yung tabernacle, yung Shekinah glory, doon sila magka-camp. Hindi na kailangan may magsabi ng isang tao na, okay, dito na tayo mag-stop. Okay, dito na yung next na sign natin. Hindi po tao ang magsasabi, no, not even Moses. It's God who will dictate, it's God who will mandate or suggest saan sila dapat magkampo. Nakikita niyo po yung part na yun. Kaya, ito po yung problem sa ating mga tao na sometimes gusto natin yung sigurado. Kaya, nagre-rely tayo sa tao. Yung time na nagre-rely, ibig sabihin, sabi nagre-rely sa Tagalog, umaasa. Umaasa tayo sa tao kasi nga, baka mali yung sinasabi ni Lord. Baka hindi pa talaga dapat umalis or baka hindi ito yung pupuntahan natin. Kailangan may magaling talaga na magtuturo sa atin. Amen. That's the negative part. However, I also heard a preaching about this story na pakinggan ko sa isang pastor at maganda rin naman yung kanyang wisdom. Okay? Yun yung maganda pag we are filled by the Holy Spirit, sometimes yung kwento nagkakaroon ng iba't ibang interpretation. Ang interpretation niya dito is this. Sa isang church, para yung mga kasama natin ay hindi umalis, okay, or hindi
mawalan ng gagawin, dapat bibigyan natin sila ng ministry. That's his interpretation. Kaya, ang sabi niya dito sa color yellow, sumama ka sa amin patungo sa dakong ibinibigay sa amin ni Yahweh at bibigyan ka namin ng kasaganaang ipinangako niya sa amin. Amen. In other words, binibigyan niya ng gawain or ng trabaho or ng gawain para sa Diyos ang kamag-anak niyang itong si Hobab. Amen. Kaya sinabi niya na sumama ka sa amin upang maituro mo kung saan kami maaaring magkampo. So that's the interpretation of another pastor that I've heard sa kanyang preaching. Amen. And I praise God because in our church, kahit hindi na namin kayo sinasabihan kung ano yung gagawin niyo para kay Lord, kayo na mismo yung kumikilos para sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, nakakataba talaga ng puso pag sinisend niyo po yung picture ng Mission Point na napupuntahan niyo yung mga family or mga member natin na hindi man makapunta dito but na papahagian ng salita ng Panginoon through Bible study sa mga cell groups sa mga kanya-kanyang tahanan po natin. Amen. That's why for a member, amen, especially a brethren, to fully maximize yung kanyang potential, yung kanyang effort, o yung purpose niya para kay Lord, kailangan mahanap niya yung binigay sa kanya ni Lord ay magamit niya sa ministry niya o gawain niya para sa Panginoon in this church. Amen! Amen. Praise God. Ayan. Sapagkat pagdating natin doon, babahagian ka namin ng anumang pagpapalang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moses. And again, hindi po nila ito originally nakalaki dahil hindi naman po siya Israelite talaga. Midianite po siya. Dahil kamag-anak po ito ng asawa ni Moses na isang Midian. Amen. And I believe this is the last verse na. Verse 33. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw, 3 days. Ang kabayan ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para ihanap nila ng lugar na mapagkakampuhan. Kung araw, nililiman sila ng ulap ni Yahweh habang naglalakbay. Tuwing ilalakad ang kabal na tipan, so this time, pag malapit na sila, nasa harap na po yung Ark of the Covenant. Tuwing ilalakad ang kabal ng tipan, ito ang sinasabi ni Moses. This is his prayer. Magbangon kay Yahweh. Kaaway ay pangalatin. Itabuhin mo ang iyong mga kaaway at magtatakbuhan sa takot ang lahat ng napupuot sa iyo. So while they are traveling, they are praying. Amen? Kaya napaka-importante talaga yung pag nagka-travel po tayo, we have to pray for safe travel, na ilayo yung tayo sa mga aksidente, sa mga kapahamakan, sa mga magnanakaw, amen, sa mga may masamang loob, o sa masamang tao, para tayo po ay magabayan ng aming Panginoon. At kapag inihinto na nila sa paglalakbay, ang kabayan ng tipan, ito naman ang sinasabi niya. Manumbalik kay Yahweh sa libu-libong angkan ng Israel. Amen. So, pasok or kasama sa prayer yung nawa ang lahat ay babalik sa ating Panginoon. Amen. Dahil alam naman natin na hindi lahat ay sumusunod sa direksyon ng ating Diyos. Amen. Kasi may kita nyo mamaya sa kwento along the way, may mga iba na pagod na kaya hindi nasasama. May mga pagod na ayaw na nilang dumiretso doon sa pinatutunguhan ng Shekinah glory, kaya pwedeng mag-turn the other way na sila. For example, palet yung Shekinah glory, tapos nag-left na sila. Amen. That's why sa prayer, sinasabi lagi ni Moses na nawa, manumbalik lahat kay Yahweh ang mga tao. Not just the Israelites or the Jews, but even as Gentiles. Na nawa, lahat ay sumunod sa direksyon na pinatutunguhan ng ating Panginoon Diyos. Amen! Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. That ends
glory. Praise God. So let's just summarize 3 major points na gusto ko pong i-emphasize sa message na ito. Alam ko po, marami po kayo nasulat dyan at nakitang wisdom other than this, but I would just like to tell you that when God asks us to stay and wait, then sometimes kailangan talaga natin mag-stay and wait. Amen! Naalala niyo po na mayroong 3 sagot lagi ang Diyos kapag tayo ay nananalangin. Amen! Amen! May 3 sagot lagi ang Diyos sa ating panalangin. Ano yung 3 sagot na yun? Una ay yes! I will give it to you. Pangalawa, no! Kasi nga, maaaring hindi ito nakabubuti para sa atin. And third na sagot niya ay wait! Amen! So, while waiting for the answer ni Lord sa prayer natin, part po talaga doon yung when God say or ask you to stay and wait, we have to trust Him. We have to stay and wait. Amen. Imagine, it took them 1 year bago sila makaalis sa Mount Sinai. Second, when God asks us to move, we should always be ready to move. Amen. Kaya kapag napakalinaw na po ng leading, ng direksyon ng Diyos sa atin na tayo po ay kumilos, tayo po ay gumalaw, tayo po ay lumipat, tayo po ay pumunta dito, then let's follow God. Amen! So now the question is, parang napakadaling sabihin naman yan, Pastor Me, paano mo masasabi na talaga sinabi na ni Lord na mag-move? Amen! Kaya nga po balik tayo doon sa 5C of knowing God's will. Amen? Paano mo malalaman na ito talaga ang will ng Diyos sa'yo? Yung paano yung 5C, ano yung unang C? Mayroon po tayong conviction na nililid talaga tayo ni Lord na gawin ito. Amen? Pangalawa ay confirmation, kasi tayo hindi natin sinasabi, may mga nagsasabi sa atin na gawin natin ito. Pangatlo ay conscience. Amen? Dahil tayo gawin mo ito, wala kang tao maagrabyado at malinis ito sa iyong konsensya. At hindi ito isang immoral na gawain. Amen? Pangapat, na letter C? Circumstance. Circumstance. Amen? Kasi kahit na wala kang masyadong ginagawang effort, yung mga bagay sa paligid mo ay nililid ka sa bagay na ito. Yun po yung circumstance. Amen? Kaya na example natin, kahit na gusto mo na mag-apply sa ganitong trabaho, kung hindi ka nakuha, maaaring yun na ang circumstance because the answer is no. Amen? So, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, ng mga circumstansya na malinaw ang leading ng Diyos. And finally, letter C ay counsel. Amen. Kapag hindi po tayo sure, let's ask for our leaders, especially yung mga mas spiritually mature sa atin, para i-guide tayo. And of course, babalik po yan sa mga Bible verses. Again, ano po yung 5C? Number 1, 5. Na C is conviction. Pangalawa? Confirmation. Conscience. Circumstance. And counsel. Amen. Amen. And another question, kung malinaw na yung 5C na yun, ano yung assurance natin na talagang i-guide po tayo ni Lord? Ano yung assurance na talagang may mag-guide po sa atin? Ano ba yung regalo na ibinigay ng Diyos sa atin para gumabay sa atin? Amen. That's the Holy Spirit, our guide. Amen. And finally, we should trust God and not rely on people's knowledge. Amen. Kailangan sa Diyos tayo magtiwala at hindi tayo umasa o dumepende sa katalinuhan ng tao. Amen. Although sometimes, papasok pa rin yung pangalawang C, which is confirmation. Amen. Kasi sometimes, may magsasabi sa atin na ganito yung gawin mo. Pero hindi naman natin hinihingi yung advice niya. Bigla na lang din sinabi kahit hindi naman natin tinatanong kung dapat ko bang gawin ito. Sometimes nagagaling sa ibang tao yung leading, but ang point po dito, huwag tayong depende sa tao kundi sa Diyos tayo palaging magtiwala. Amen?
That's why in this story, kung titignan niyo po, parang yung Shekinah glory ay yung kanilang GPS. Ano po ulit yung GPS? Yung Global Positioning System. Amen? Parang alam niyo po yung Waze, yung Google Map, yung parang kahapon, nasa La Union kami, hindi alam ni Gab yung mga Machu Temple, yung mga pupuntahan namin ng mga places, kailangan namin ng Waze. Kasi namamali-mali yung nalilikuan, nasasayang yung oras. Nakikita niyo po, yung Shekinah glory, parang siya yung GPS. Kapag sinabi niya, turn left, o mag-left yung Israelites, di ba? Turn right, o di ba? May ganun na tayo. Pero naman, parang meron silang GPS, yung Shekinah glory, o pag sila may stop, sabi niya, may traffic. Praise God, galing no, high-tech na sila noon, meron na silang Waze, meron na silang GPS, yung Shekinah glory. And, if God is our GPS, we don't need other people to tell us where to go. Amen! Kung si Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, ang ating guide, ang ating global positioning system, ang ating GPS, hindi na natin kailangan ng advice ng ibang tao kung saan tayo dapat pupunta. Especially if we pray according to the Spirit. Amen! Kaya alam niyo po, napaka-importante talaga yung pag nag-pray tayo, kausapin niyo yung banal na spirito. Amen! Napaka-importante pag nag-pray tayo, let's ask the Holy Spirit, let's ask the Spirit of God. Bakit po? Nalala niyo po yung nangyari bago po umakyat or bumalik sa langit si Jesus? Di ba? Bago po umakyat or bumalik ng langit si Jesus, sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwan at bibigyan ko kayo ng gabay. Amen? Bibigyan ko kayo ng gabay at ang gabay na ito ang magiging regalo ko para sa inyo. At hindi nila alam kung ano yung sinasabi ni Jesus noong time na yun bago siya bumalik sa langit. Amen? Ano ba itong sinasabi niyang regalo, yung gift na to, na magiging guide or na magiging gabay? Yun pala ang Holy Spirit. Amen, na nangyari sa Book of Acts nung nagkaroon ng Pentecost. Amen, nung bumaba ang Spirit na ito na siyang nag-empower sa mga mananampalataya o naniniwala kay Kristo Jesus, kay Jesus Christ, para gabayan niya. Amen? Kaya maniwala po tayo na sa ating pagtanggap, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay kaakibat nun ang regalo na ipinagkaloob niya sa atin para maging gabay natin. At ito po ang Holy Spirit. Amen! Kaya sometimes, nasabi ko pag may humihingi ng advice, always seek the Holy Spirit's will. Amen! Ask the Holy Spirit. Kasi, usually, alam nyo, sa totoo lang kayong dalawa lang din talaga ni Lord ang makakasagot doon sa tanong ninyo. Amen! Although sometimes, maganda humingi ng payo, pero sometimes, kapag napakalinaw ng sagot, yung parang kinikilabutan tayo kasi alam mo na ang Diyos na ang nagsabi nun sa'yo. Amen. Wala nang kaduda-duda na yun yung nililig niyang gawin natin. Amen. Amen. And finally, last question. Where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento? Last na po ito. Sa letrang B. Pabigko na po tayo. Last na po ito. Muli, sa kwentong ito, si Jesus po ay kagaya ng Shekinah glory. Amen? Pero sa kakaibang point of view. Amen? I believe yung last topic natin, numbers 9, siya yung Shekinah glory. Bakit? Dahil diba, sabi ko yung Shekinah glory ang actual, literal, and physical presence of God. Diba, si Jesus ang naging actual, literal, physical, nakatawan ng Panginoong Diyos. Diba, kasi yung panahon na ito, ang Shekinah glory ito na lumalabas sa Ark of the Covenant ng Tabernacle, ang sumisimbolo or ang actual na presensya ng Diyos. Kaya kapag kasama nila ito, sigurado na kasama rin nila ang Panginoong Diyos. Amen? But this time, Jesus is also the Shekinah glory because Jesus is our guide. Amen? Kung yung last time, siya yung actual, literal, physical presence of God, this time, siya pa rin yung Shekinah glory dahil siya ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Siya yung gumagabay, nagkagay
sa atin. Amen! At praise God, dahil nga po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya po sa atin, tayo po ay nagagabayan niya palagi. Amen! Do you believe that? Amen. So that's all, to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating